Guys, welcome to my channel. Today we'll discuss about yung new variants ng Montero Sport. Ito yung kanilang Black Series. May nag-request kasi na i-vlog ko daw ito at makita ano ba yung mga features na ito. By the way, yung Black Series ng Montero is available only in black color at saka white color. So, dalawa lang. Normally, pagka ganito, siguro may bago na silang ilalabas na model yung 4th generation. Kasi parang tinutweak na lang nila yung mga mga exterior components. Sa Black Series, yung Dynamic Shield Fascia, ginawa niya talagang black. Tapos, yung iba pang mga silver na parts, kinulayan din niya ng black na gloss finish. Tapos, tinira niya yung itong chrome accent. Sana ginawa niya ring black yung para mas okay. And then, yung kanyang mag wheels, ginawa niyang totally all black. Tapos, dito sa rear part, kinulayan niya rin ng black. Yun yung rear bumper garnish. Pagkatapos, para meron ding contrast, yung rear spoiler, kinulayan din niya ng kulay black. And then, dun sa harap naman, ginawa din niyang black yung front bumper garnish. So, yung overall look niya is only two colors, yung black and white. Pati yung roof, ginawa niyang black din. Diba, normally, yung iba ginagawa talaga, kinukulayan niyang yung fascia na yan Yung iba, pinipinturahan nila on their own. Yung iba naman, naglalagay ng stickers. So, in this particular case, hindi mo na kailangan gawin kasi yung Mitsubishi na mismo ang nagkulay ng black. Yung black always goes well with the white color. So, makikita mo yung contrast nung black dun sa white. Tapos, gloss finish pa siya. So, wala ka nang alala na matutuklap siya. On the other hand, yung black naman na Montero, kung black din itong fascia, tapos yung black din yung body, iba naman ang dating nun. Talagang all black na siya. So marami din ang may gusto nun. Parang body color na, pati yung bumper, tapos itong fascia. One thing na mapapansin mo rin dito sa regular na Montero, itong emblem na to, wala siya nung parang plastic na laminate. Dito sa Black Series, meron na siyang parang laminate na ganyan, no? So, natatakpan na yung emblem na chrome na yan. So, mas maganda na siyang tingnan. Dito naman sa dati, yung silver na fascia, diretso yung color niya hanggang dun sa may headlight niya. Dito naman sa Black Series, yung black, naging diretso na rin dito sa kanyang headlight. So, iba yung dating nun. And then, may mga sensors na rin ito kasi meron na rin siyang adaptive cruise control And then, meron ditong front camera kasama yan dun sa multi-around view camera ng Montero. By the way, ito yung 4x2 na equivalent dun sa GT na ginawa lang niyang Black Series. So again, yung physical changes, ginawa niyang all black yung kanyang mag wheels na makikita mo naman na ganun pa rin, katulad pa rin nung sa dating variant na ganun din ang design ng kanyang mags. Walang pagkakaiba. Talagang tinotally black niya. Kasi yung iba gusto talaga black, so hindi ka na magpipintura. Black na talaga yung color niya. Bali yung hindi Black Series, ganyan yung mags. Merong two-tone na combination ng black and silver, which is good sa white. Sa dito naman, kita mo dito sa gray color, bagay din siya. Mas maganda rin sana kung itong door handle na chrome, ginawa na rin yung black. Pati itong side mirror na may chrome, mas maganda kung naka-black na din ito.
I'm not a fan of chrome, kaya mas okay sa akin kung black ito. Then, mapapansin mo din, itong B-pillar na ito is matte black yan. So, mas maganda kung ginawang glossy na lang nila ito dito sa white color. Kasi sa black Montero, naka-gloss finish yan. So, same ng paint na nung sa body. Kaya parang seamless yung kulay niya. Another tweak na ginawa ni Mitsubishi is, aside from the roof na ginawa niyang black, pati yung roof rail, ginawa rin niyang color black. Dati kasi silver ang color niyan. And then yung kanyang rear spoiler, ginawa na rin niyang black para mag-blend doon sa roof at saka dito sa sides. Let's go back to the rear area. Dito yung black bumper garnish, nagkaroon talaga ng contrast dun sa body. Kasi before, yung sa white, silver ang color niyan. Ngayon, nung ginawa nilang black, parang naiba yung dating niya. Now, if you look at the black Montero and then with silver garnish, maganda yung contrast niya. And then doon naman sa white color na Montero, yung original na silver garnish, blends well doon sa white color. Parang white na rin ang kulay niya. Okay, pasok tayo. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba sa loob. Ang una kong napansin dito, mayroon another button dito. Yung sinasabi ko na button dito, ito pala yung sa front collision mitigation system. Ito yan. Dati kasi wala yan. So, it's a very good addition sa features ng Montero. Bali, ang function niyan, halimbawa may sasakyan sa harap tapos nag-slow down at magkakaroon ng collision, automatically mag-i-slow down yung Montero mo. Yan, sa 2020 model, dati wala yan. Nabakante itong dalawa na to. Ngayon, meron na yung sa third area. And then dito sa steering wheel controls, napansin ko meron na siyang adaptive cruise control na switch, no? Kasi yung adaptive cruise control, bali mini-maintain niya yung selected distance between your vehicle and the car ahead of you using yung built-in radar. So if you look at the older model, bakante itong nasa right side. Meron siyang cruise control pero wala siyang adaptive. Ngayon, nagkaroon na siya ng adaptive cruise control na button. Ang isa pa sa mga added features na napansin ko is yung 8-way power adjustable seats. Sa ngayon, pati yung sa passenger side, 8-way adjustable na. Kasi dati itong sa driver side. Now, nilagyan nila doon sa passenger side, which is a very good feature, which I like very much. And sa mga door sidings, wala ring binago. Tapos yung mga buttons for windows, hindi rin nabago. Pareho pa rin sa dating model. Even yung center console, yung head unit, is still the same. So, walang nabago sa interior. Yung layout niya is ganun pa rin, yung driver-centric features niya. May pagka-compact siya compared with the other SUVs, no? Yung nakakatuwa dito, yung mga features na wala siya dati at meron sa mga competitors niya, inilagay na lahat ni Mitsubishi. Kaya feature for feature, palagay ko, itong Montero is at par na with its competitors and even ahead, no? Katulad niyan, meron siyang auto hold, electronic parking brake, and then yung kanyang headliner was maintained na color beige. Akala ko ginawa nilang black, hindi pala. Dito naman sa second row, wala ring nabago. It's still the same layout, pareho din yung seats configuration, yung mga sidings are the same. So, pareho with the older model. Nandito pa rin yung 220 volts na socket at saka yung dalawang USB port.
Tingnan natin yung likod. So, automatic tailgate pa rin siya. Same as the previous model. And then, itong mga box dito sa likod, the same din. Wala naman silang binago dun sa interior. And then, yung third row seat, same configuration. Ito yung hassle na pag unfold saka fold nitong third row seat. Sana binago ng Mitsubishi ito. Ganun pa rin, mahirap pa rin. Okay, just to recap, aside from the exterior tweaking using the black color, may mga added features na nilagay without substantially increasing the price. Counting increase lang, I think mga around 50,000 lang. Sayang, wala ito doon sa 2020 model. Swerte yung makakabili ngayon kasi punong-puno na ng features. Number one na gustuhan ko na additional features, meron na siyang adaptive cruise control. Dati wala yan. And then meron na rin siyang forward collision mitigation system. Tapos meron na rin ultrasonic misacceleration mitigation system. And then meron na siyang air purifying system, especially now with the COVID. And lastly, yung 8-way power adjustable seats sa driver, pati na yung sa passenger ngayon. And so with these added features, I can say na yung Montero is now full pack talaga sa mga features. So, pwede mo na siyang ilaban sa mga SUV sa segment niya. Hindi na siya pahuhuli. In fact, baka isa na siya ngayon sa may pinakamadaming features. As a Montero owner myself, I can say na maganda yung Montero Sport and highly recommended sa mga interested buyers. Ang isa sa pinakamagandang features for me sa Montero is yung kanyang engine and saka yung transmission. The engine is so powerful, tapos yung transmission na 8-speed pa, ang ganda ng matching sa makina. Kaya ang sarap niyang i-drive. Ang hindi ko lang gusto dito, medyo yung kanyang NVH needs to be improved. Parang naririnig mo pa rin yung mga ingay sa labas. But overall, this is a very good SUV. Pagdating sa suspension niya, comfortable naman. Kaya lang, sa sobrang lambot ng kanyang suspension, para nagiging wallowy yung ride. In terms of interior space, medyo mas makitid siya compared with the other SUVs. So, ito na siguro yung last series na kasi baka yung Generation 4 pwedeng lumabas na rin. Just to clarify nga pala, itong Black Series available lang yan sa GT 4x2 model. Ang price niya is 1.98 million. And then, nakakahingi pa kayo ng discount depende sa dealer. So, slightly higher siya than the ordinary na GT. Ang GT kasi na ordinary is 1.92 million lang. Alright, so if you're interested in this design, pwede pa kayong humabol kasi palagay ko ito na yung last series nila. So, you can contact City Motors Makati. Meron dong magaling na ahente, si Joy Nidua. Nandito yung contact number niya. You can contact him para mabigyan kayo ng magandang deal. Alright. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!